What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin naman natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 247 Official Chapter Release Review. Nakita natin sa previous chapter na ang Chapter 246 na nakasurvive nga si Higuruma sa pamamagitan ng paggamit niya ng Domain Amplification. Na dahilan naman kung bakit namangha sa kanya ng lubos itong si Ryomen Sukuna at tinagurian pa siyang on par with Gojo Satoru in terms of talent. Proceeding with Chapter 247 naman, may kita natin na manghang-mangha pa rin si Sukuna kay Higuruma nang dahil na nga sa nagawa niya gumamit ng Domain Amplification within just 2 months ng pagkakaroon ng abilidad na gumamit ng Curse Technique. At hindi lamang yun ang kinamamanghaan ni Sukuna dahil matapos gumamit ni Higuruma ng kanyang Domain Amplification ay agad niyang nagamit ng kanyang Curse Technique. Kung nakalimutan nyo na kapag gumamit ang isang sorcerer ng kanyang Domain Amplification ay hindi niya magagamit ang kanyang Curse Technique or ang kanyang Innate Technique. Tulad na lamang ng paggamit ng Domain Expansion, mawawalan sila ng abilidad na gamitin ang kanilang Curse Technique habang naka-open pa ang kanilang barrier. At mangangailangan pa ng ilang segundo or ilang minuto na cooldown bago nila maibalik or ma-recover ang kanilang Curse Technique. Subalit nakita natin na kay Higuruma, matapos niyang gumamit ng Domain Amplification instantly ibinalik niya agad ang kanyang Executioner Sword na dahilan din kung bakit mas lalo pang namangha sa kanya si Sukuna. Nabanggit dito ni Sukuna na tulad ng ginagawa niya, hindi niya completely tina-terminate ang pag-adapt ni Mahoraga, gumagamit lamang siya ng parabang pausing effect tuwing gagamitin niyang Domain Amplification laban kay Gojo Satoru. Yun ang ginamit na skill ni Higuruma tulad ng ginawa niya. Dahil nakita din naman natin sa previous chapter na hindi completely tinurn off ni Higuruma ang kanyang Executioner Sword at pinalit niya lamang ito. It's as if minimize niya lamang ang kanyang Curse Technique para magamit niya ang kanyang Domain Amplification. Nang dahil dito nakapagbigay ng panibagong verdict si Sukuna na hindi lamang on par with Gojo Satoru ang talent nitong si Higuruma kung hindi maging sa kanya. And since in-acknowledge na nga ng King of Curses kung gaano kalakas si Higuruma, nagdesisyon siyang dumaban gamit ng tama ang kanyang Curse Technique. Pumasok na ng kanyang defensive stance itong si Sukuna habang ginagamit ang kanyang Hand Seals na para bang hinahamon ng mga allied sorcerers, especially si Higuruma habang tinatanong kung ano ang kanyang pangalan. Nang dahil sa slashes ni Sukuna ay nadurog at napulbos ang kinatatayuan nilang terrain to the point na nakakatayo na lamang sila ng dahil sa mga lumulutang na debris. Hindi naman sinayang ni Higuruma ang pagkakataon at despite the rain of slashes ay pinili pa rin ni Higuruma na sugudin itong si Sukuna. Palaging nakaprepare ang Executioner Sword ditong si Higuruma dahil within just 1 scratch nga ay mapapatay nilang King of Curses. Subalit nakita niya at napansin niya na maging ang mga debris na nakalutang ay unti-unting napupulbos ng slashes ng King of Curses. Sinubukan niyang i-block ang slashes na yon, subalit lang dahil sa distraction na nagawa ng ataking yon nakalipat naman si Sukuna sa likod niya sa isang blind spot para mag-launch ng isang counter-attack. Tinulungan naman siya ni Yuji para nga naman hindi siya magkaroon ng opening. Subalit naahawakan ni Sukuna si Yuji at si Yuji ang nalagay sa alanganin. Dito na nagsimulang kabahan si Yuji nang maramdaman niya na nagsimula na ngang i-deploy ni Sukuna ang cleave sa kanyang tagiliran. And in here, we can clearly see na para bang nagkaroon ng napakaraming net-like slashes sa left side ng katawan nitong si Yuji at nawasak ang parteng ito ng kanyang katawan. Habang unti-unting nahuhulog si Yuji mula sa kinatatayuan nilang debris ay tiningnan naman siya ni Sukuna ng parabang nandidiri habang sinasabing walang kahit na konting boto si Yuji Itadori na magbibigay sa kanya ng entertainment. Na parabang ang gusto niyang sabihin na ang atensyon niya ay nakatuon lamang ngayon kay Higuruma at wala ng iba dahil si Higuruma lang naman ang nagpapakita ng potensyal. Sa pagbagsak ng kinatatayuan nilang mga debris, hindi pa rin natigil ang laban at pinagpatuloy pa rin ni Higuruma ang pagsugod sa King of Curses. Pinatuloy niya ang pagpapaula ng mga pointing attack at slashes kay Sukuna, subalit hindi yun naging effective at mas napapasama pa siya sa mga counter attacks na ginagawa ni Sukuna. Pero kahit na patuloy na tumatamo ng napakaraming suntok itong si Higuruma, hindi pa rin siya tumitigil at pinipilit pa rin niyang patamaan ng kahit na konting sugat si Sukuna gamit ng kanyang Executioner Sword. Pero nagsimula ng magbago ang ihip ng hangin nang magsimula ng banggitin ni Sukuna ang chant para sa kanyang dismantle habang sinasabing Scale of the Dragon, Recoil, Twin Meteors, Dismantle. All of this while having the same pose as Gojo Satoru way back nang magkaroon nga siya ng awakening. Sa pamamagitan ng pag-deploy ng chant na ito ni Sukuna ay nawasak ang napakalaking parte ng building na kanilang pinaglalabanan. At makita din natin na naputol na ang
kanang kamay ni Higuruma, which will be very bad dahil alam naman natin na hindi pa kayang gumamit ng reverse curse technique ni Hiromi. Pero kahit na ganun, pinipilit pa rin siya ni Sukuna na gumamit ng reverse curse technique para i-heal up ang kanyang kanang kamay. Subalit walang magawa si Higuruma at inisip na lamang niya na maaaring ito na talaga ang kanyang katapusan. Naisip din niya na kahit na matapos ang lahat ng mga ginawa niya na nag-turn sa kanya into a cold-hearted person, still nararamdaman pa rin niya ang sakit mula sa naputol ng braso. Para ma-push pa nga itong si Higuruma ay pinagpatuloy pa ni Sukuna ang pagputol sa ilang parte ng kanyang limbs kasunod ng kanyang kaliwang kamay na humahawak ng Executioner Sword. Nang dahil dito, wala nang paraan pa para mahawakan ni Higuruma ang Executioner Sword at para masugatan itong si Sukuna. Habang sinasabi naman ni Sukuna na kung hindi pa siya mapipilitang gumamit ng reverse curse technique ay isusunod niya ng hiwain ang leeg ni Higuruma para mapugot ang kanyang ulo. Naisip naman ni Higuruma na maaaring ito na talagang kamatayan niya dahil wala na siyang magagawa, wala na siyang kahit anong pwedeng gamitin pa para mag-retaliate. Subalit habang unti-unti nang nawawala ng pag-asa si Higuruma ay may nag-atake kay Sukuna gamit ang Piercing Blood. Pero nabanggit dito na hindi si Choso ang gumamit ng Piercing Blood na ito at maaaring yun ay walang iba kung hindi ang main character na si Yuji Itadori. Ngayon alam kong magiging isang napakahabang topic nun kaya let's leave it at that for now at gagawa na lamang tayo ng isang specific na video na focused entirely sa paggamit ni Yuji ng Piercing Blood at ng iba pang mga abilidad na maaaring may koneksyon sa ginawa niyang yun. Sinamantala naman ni Higuruma ang distraction na yun ni Sukuna at agad siyang nakagamit ng reverse curse technique na hindi niya nagagawa before. Within just a short span of time at sa ilalim ng nakakakilabot na pressure at sa isang life and death situation ay natutunan niyang gumamit ng reverse curse technique. Now this definitely makes Higuruma Hiromi a prodigy talaga na talagang pwede siyang maikumpara maging kay Gojo Satoru in terms of talent dahil isipin nyo 2 months lamang at napupull off niya na ang ganitong mga feats. Although hindi na-heal ni Higuruma ang lahat ng damages na na-inflict sa kanya nitong si Sukuna, still nakapag-accumulate siya ng enough na positive cursed energy para i-heal up ang right hand niya at para madampot at mahawakan ng Executioner Sword. Agad niyang inatake si Sukuna gamit ang Executioner Sword and successfully ay natusok niya ang kamay nito. Na nangangahulugan na dapat ay mamatay na si Ryomen Sukuna dahil tinamaan na siya ng Executioner Sword, pero gulat na gulat si Higuruma dahil naputol pala ni Sukuna ang parteng ito ng kanyang kamay. Meaning kapag nawala na or naputol na or na-cut off ang parte ng katawan ng natusok ng Executioner Sword mula sa main body ay hindi na nito mapapatay ang mismong katawan. Kasabay ng pagkagulat ni Higuruma sa naisip na solusyon ni Sukuna para i-counter ang kanyang Executioner Sword ay may naramdaman siya na pain mula sa kanyang katawan at makita din natin na unti-unti nang nagsisilabasan ang mga slices mula sa kanyang muka. Which only means one thing, nagsimula nang i-deploy ni Sukuna ang slashes ng cleaves sa kanyang katawan. Subalit kahit na unti-unti nang napuputol at nahihiwa ang katawan ni Higuruma ay naisip pa rin niyang ipasa at itapon ang minimize na Executioner Sword papunta kay Yuji Itadori na nasa likuran lamang ni Sukuna. Habang tinitingnan ni Yuji si Higuruma na nakatingin sa kanya habang unti-unting napuputol at napupulbos ang kanyang sariling katawan ay nakita niya ang imahe ni Nanami bago pa ito mamatay nang dahil na din sa gagawa ni Mahito. Nang dahil dito na trigger na naman ang PTSD ni Yuji at na maalam naman sa kanya si Higuruma habang nakangiti at sinasabing nagawa niya na ang lahat ng kanyang makakaya. So this means this will be the end for Higuruma unless may tumulong sa kanila para mabuhay at magamitan ng mas advanced pang reverse curse technique at mahil si Higuruma. However, despite the overwhelming emotions na nararamdaman ngayon ni Yuji, hindi pa rin siya nagpadala sa kanyang lungkot pagkos ay sinalo niya ang Executioner Sword ni Higuruma at sa pinakahuling panel ay ginamit niya ito para saksakin si Ryomen Sukuna. Tatama ba ang Executioner Sword? Kung oo, mamamatay si Ryomen Sukuna. Subalit I don't think so at siguradong magagawan pa to ng paraan ni Sukuna para tumagal pa ang laban. Hindi pa rin natin nakikita ang iilan pang mga bagong abilidad at power up ni Yuji kaya surely hindi tatama ang Executioner Sword at hindi dito mamamatay ang King of Curses. However, this is where the chapter ends habang tinatangka ng patayin ni Yuji si Sukuna at sinasabi na I am a Jujutsu Sorcerer despite having his left side na napulbos na dahil nga sa cleave na ginawa ni Sukuna earlier. Now sadly, nagkaroon tayo ng chapter break at ang susunod na chapter ay mare-release pa sa January 17. But to make up for that, magawa tayo ng mga bagong videos na nagtatalakay ng specific topics na gusto nyong talakayin natin. If you have an idea at kung may katanungan kayo, please put that in the comments section below. Kung nakarating kayo sa huling parteng ito ng video, surely you had a great time naman, diba? Kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is The Updated Weeb and I'll see you in the next one.